idadako ngayon sa ating offertory. Bago po tayo mag-offertory, gusto lang po maghayag ng salita ng Panginoon. Dito po sa Matthew chapter 22 verse 34 hanggang 38, sinasabi po rito, nagtipon-tipon ng mga Pariseo ng mga balitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo at isa sa kanila ay isang dalubhasa sa kautusan nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang turo ng mga propeta. Napakaganda po ng mensahe ito, yung katapatan po ng Diyos. Dito po sa talatang ito, makikita po ninyo na ang kausap po ng Panginoon ay Saduseo at Pariseo. Pero bakit niya in-address ang katagang itong ibigin mo ang iyong Panginoon, Diyos? Alam niyo po, kung titingnan niyo po ninyo ang Saduseo at Pariseo, ito po yung mga reliyoso, banal ng panahon ng ating Panginoong sa Kristo. Pero bakit niya in-address ito? At makikita po ninyo na sila po yung gumagawa ng mga batas ng panahon ng ating Panginoong sa Kristo. Sila po yung nag-translate at sila po yung batas ng panahon na yun na bumubuo ng batas. Kasi po ang Jerusalem ng panahon na yun ay under ng kumbaga sa Mindanao, sila po yung ano ba yung tao sa Mindanao? Hindi, yung hindi, yung bansa nila ang gusto nila ang tawag doon. Yung gusto niya magkaroon sa sarili bansa na sila ang makahawak ng batas. Pero ang hindi lang nila mahawakan yung batas na kung saan pwede silang kumaton magpapatay na isang tao. Kaya ang inagusto ng Panginoon sa kanila ay makikita mo, ang tatalakayin po na po natin doon sa pagbibigay sa chapter 23 ng Matthew. Ito po lang pagkanda, sabi, sa aba ninyo, mga skriba at mga Pariseo, ang mga mabangking babaw, ibibigay ninyo ang ikapo ng gulayin walang halaga. Ngunit, kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalo mahalagang aral sa kautusan. Ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Yun po ang napakahalaga. Sabi nga, kung dito po ang ating Panginoon, siguro sasabihin niya, mga anak, kapatid, usap tayo. Bago niyo ibigay yung ikapo niyo, tingnan niyo muna yung puso niyo. Sabi niya, unahin po natin ay kayo ba'y mga tarungan sa kapwa? Kayo ba'y maawain? Una, kawaan natin sarili. Napakaganda po ng message, nung kay Pastor Robert, kay Pastor Cecil, at sa ngayon. At pangatlo po, yung katapatan po natin. Gaya nga sinabi yung nakaraan, sabi yung nagbigay ng offertory, faithful din tayo sa giving. Yung consistency, yung talagang tapat. Alam niyo po, gusto ko lang ibahagi itong katapatan ng Panginoon. Totoo po na yung nakarang Huwebes, mag-din po ako ng prayer anong meeting ko, yung healing meeting sa COP. Alam niyo po na sa mga nakaraang 3 linggo, bumalik po yung nararamdaman mo sa kasalon ba pagka may sakit tayo. Yung ating sakit, pati yung buto na naranasan natin na napakasakit. Na pagkabat nararamdaman natin ito, ayaw natin ipakita sa ating mga anak, sa ating kapatid, sa ating bahay.
po tayo. Yun ang katotohanan na nakikita natin sa pagtitiwala, katapatan ng Diyos. Nakahinga na po ako gano'n, parang may pumitik dito na yung ugat. Para siyang pumitik na parang yung pizza na pisil na gano'n, yung tagyawat na alam mo pisil na gano'n. Gano'n lang. Pero naranasan ko yun. At yun, dahil sa inyo, ginabukasan, hindi ko na siya nararanasan yung parang pamamanhid dito sa likod at saka yung sakit sa likod at saka sa dibdib. Kaya ako yung papatotoo, sabi nga doon sa mga himala ng Panginoon, kapag nakaranas tayo ng himala, ipagpatotoo po natin para makita po natin yung dalawang hatian at tapat po ang Diyos sa bawat pangako niya. At sa ating po pag-aaral, nakikita po rin yung katapatan ng Diyos. At sabi nga ng ating Panginoon, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that ever believe in Him yan na lang ang pagpinsa ng Diyos. At binigyan niya kanyang pagkanan at sinumang pampalataya ay kakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganito mabuti ang Panginoon. Kaya sabi nga ulit, love your God.